Yan na raw ang bagong hari ng ating mga kalsada. Motorsiklo, kayang-kayang lusutan kahit matinding traffic. Yun nga lang, dahil maraming gustong bumili, lalong nagmamahal ang presyo. Pero alam nyo bang, meron palang bilihan ng motor, pati spare parts na bagsak presyo. Isa ito sa madalas itinuturong third party sa mga relasyon ngayon. Kinahuhumalingan ng maraming lalaki. Kaya naman ang kanilang mga misis o nobya, malimit ito ang pinagseselosan. Hindi ibang babae, kundi motorsiklo. Sayang lang din yung pera kung napupunta lang din sa motor. Pinagastasan po namin ang aming motor dahil ito yung araw-araw naming gamit. Kailangan itong lagi nasa good condition po. Sa mga guilty dyan, magkano ba kasi ang ginagastos nyo sa inyong rides? Actually, nag-order ako sa online shop ng accessories weekly. 20K monthly, maintenance at saka accessories. Pero mapapakapit kayo sa inyong mga motor sa nabalitaan namin. Dito yan sa Caloocan City. Ang tambak-tambak na motor na ito at ang mga pyesa at accessories ibinibenta ng bagsak presyo. Kung ang brand new na motor, 25 to 100,000 pesos ang isa. Dito, meron daw 4,000 to 10,000 pesos. Sa presyo naman, bossing, nasa magkano yung range nito? Nasa 4,000 to 4,500 po ang isang buong motor, sir. Weh, hindi nga. Pasak na pasak sa budget ah. Pero ang mga ibinibenta rito, mga segunda manong motorsiklo, mga repo o repossessed na, o yung mga nahilang mga motor mula sa unang bumili dahil hindi na ang mga ito kinayang nahulugan o nabayaran. Mga repo motors. Gandun. Si Eden dito bumili ng dalawang motor na tig 5,000 pesos. Nakabili po ako sa kanila ng dalawang motor. Hindi po siya gumagana, stock up po yung karburador. Pinagawa po namin siya sa mekaniko. At kung talaga namang suswertihin, napagana pa niya. 2,000 lang yung nagastos namin. Masaya po kami kasi naisip po namin meron na po kaming magagamit para sa business. Kinabitan nila ito ng sidecar at ipinande-deliver ngayon ng mga kalakal sa kanilang junk shop. Ang may-ari rin ng junk shop at motorcycle trading business sa Laguna na si Abner Suerte, feeling lucky nung bumili ng mga repo na motor na ibinay and sell din niya. Nakita ko naman yung mga motor na mukhang pagkakakitaan. 36, bakal pa. Sa una pa lang, namakyaw na agad si Abner ng 165 units ng repo na motor. Isang unit sa repo, bibili mo ng 2,200 yan. Nung unang kuha ko, may puhunan akong 365,000. Kung ito'y nabili lahat, siguro tutubo ka ng 700, pinakamataas na. So far sa ngayon, wala naman mga complaint na bumabalik sa akin. If ever naman, pwede ko naman palitan kasi yun naman ang aming agreement. Chinap-chap niya ang mga ito o pinaghiwa-hiwalay ang spare parts. Almost 1.5 month bago ko ito na parts out sa dami kasi medyo nahirapan din kami. Yung shock na bibili na sa halagang 800 na ibebenta mo lang ng 150. Ang laki na itutulong sa tao eh. Yung ibang parte, ginamit nila para makapag-assemble ng motor na ipinagamit niya sa kanyang mga tauhan. Sa mga 200 plus na nakuha kong motor, nakabuo siguro kami ng mga 20 motor. Ang tindahan kung saan namamakyaw ng bagsak presyong repo na mga motor, sina Abner at Eden, pagmamay-ari ng pamilya ni Paneng. Mga repo motors. Gandun. Junk shop daw talaga ang negosyo dati ng kanyang inang si Opel na siyang ipinantaguyod niya sa 3 niyang mga anak. Dami-dami pa po yan. Hanggang na-discover nila ang pagbabay and sell ng mga repo. Yung mga reposes galing yan sa kumpanya. Trinay ni Mama na sumali sa bidding na mga hakot ng mga reposes. Nanalo kami. May pinahakot naman ng motor parts. Naging patok din sa masa. Kasi sa murang halaga, nakakabili sila sa amin ng mga motor parts. Hanggang sinimulan na nilang gawing full-time business ang pagbebenta ng repo na motor. Sa presyo naman, bossing, nasa magkano yung range nito? Nasa 4,000 to 4,500 po ang isang buong motor, sir.
karamihan daw sa kanilang mga customer galing pa sa iba't ibang mga probinsya. Nakita po kasi namin sa Facebook na mura po yung mga bilihin dito. Kaya mura yung reposes na binibenta namin is mura lang din namin nabibili. Kasi nga po, pakyawan. Yung kinukuha po namin motor, kompleto po ORCR, certification from company, and deed of sale. Dahil sa kinikita nila sa pagbebenta ng repo, si Paneng nakagraduate ng kolehiyo. Nakabili na rin ng mga brand new na motor, sasakyan, pati truck. Yung truck yung katuwang namin sa business na to, tumutulong sa amin makapag-akot ng mga kalakal at mga motor parts. Tignan muna natin yung roadworthiness ng isang unit. Pag nabili mo na siya, mas maganda dalhin nyo na siya sa motorcycle mechanic para ma-check siya kung ano yung mga dapat palitan. Mas magandang idaan natin sa motorcycle vehicle inspection system. Like yun sa requirements ng LTO bago mo siya mai-rehistro. Kailangan maging pasado siya dito. Very important na yung mga nagbebenta na yon ay legit na sellers. Kailangan merong mga business name registration yan. At least, pati yung permit from the local government unit, yung business permit para maka-operate sila ng ganyang negosyo. Or pati sa LTO, doon sa mga binibenta naman, sana totoong binili nila or repossess, hindi ninakaw. Kaya dapat mag-ingat sila. Nung kinuha ko yung repo na yan, pumunta agad ako sa police station para itimbre sa kanila na magkakaroon ng maraming motor doon sa aking junk shop. So ipiniresent ko yung mga papeles. Ito naman business ko na ito registered sa DTI. At the same time, may mayor's permit ako. Masaya sir kasi nakakatulong kami sa mga tao na kapos sa budget para maayos sila yung motor nila. Lalo na sir yung mga nagbibenta namin na repo na di mo akalain na magiging okay pa. Makikita namin dito dumadaan na. Nakangiti na yung bumili sa amin. Napapangiti na lang din kami. Kasi parang wow, ayan na yung nabili mo sa amin. Sa buhay, kailangan talagang maging praktikal. Ang mga patapon ng iba, kailangan lang buting tingin para pwede pang pakinabangan. Sa mga repo motors. Yan, hanggang dun. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.